Matapos ang halos 2 dekada sa politika, maituturing na turning point ni late Representative Martin Romualdez ang kanyang pagbitiw bilang House Speaker. Pero bago madawit sa kontrobersya, saan nga ba nagsimula ang kanyang karera sa Kamara? Alamin sa Agenda Report ni Joan Manalo. The Speaker has lost his house dahil ang itinuturing na pinakamakapangyarihang tinig sa Kamara ngayon ay nagbitiw na. Si late Representative Martin Romualdez ang 28th Speaker of the House na nakakuha ng 269 affirmative votes for speakership ngayong 20th Congress. Dahil dito, dapat ay 2 consecutive terms siyang uupo na kung titignan ay tila mahabang panahon kumpara sa ibang mga naging House Speaker. Pero paano nga ba umugong ang pangalan ni Romualdez sa mundo ng politika? Unang naihalal bilang kinatawan ng Leyte 1st District si Romualdez noong 2007, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Muli siyang naluklok sa pwesto noong 2010 at 2013. Tumakbo naman siya bilang senador noong 2015 sa ilalim ng Lakas CMD Party kung saan din siya nagsilbing Pangulo. Pero hindi siya nakasungkit ng pwesto. 2019 elections. Muling tumakbo at nanalo si Romualdez bilang Leyte 1st District Representative. Kalaunan ay umupo siya bilang Majority Floor Leader ng Kamara noong 18th Congress. Nagtuloy-tuloy na ang pag-angat niya sa Kamara hanggang sa makamit ang speakership noong 19th Congress with 284 votes. Pero kahit na malakas ang hatak ni Romualdez sa loob ng Kamara, ibang-iba ang persepsyon sa kanya ng publiko. Lalo na nang uminit ang tensyon sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na sinuportahan at kinampanya pa niya sa pagkabise noong 2022 elections. Noong mga panahong yon ay pareho pa silang miyembro ng Lakas CMD kung saan Chairman Emeritus si Arroyo na ngayon ay Pampanga 2nd District Representative. Nagsilbing mentor ni Romualdez si Arroyo habang nananatili rin itong malapit na kaalyado ng mga Duterte. Pero tila hindi nagustuhan ni VP Sara ang pagkakatanggal ni Arroyo bilang Senior Deputy Speaker noong 19th Congress. Bumanat naman si Romualdez at nagsabing occasional moves to destabilize the House should be nipped in the bud na tila parinig sa mga naging usap-usapan na na-demote si Arroyo dahil nagtatangka umano itong maglungsad ng kudeta laban kay Romualdez. Pinabulaanan naman ito ni Arroyo. Kalaunan ay nagbitiw bilang miyembro ng Lakas CMD si VP Sara at kinundena ang umano'y political toxicity at power play sa mababang kapulungan. May pinasaringan din ito sa kanyang Instagram post at tinawag na tambaloslos na ani-iilan ay si Romualdez. Dahil dito, nagsimula na ang mga kritisismo laban kay House Speaker at umabot sa rurok ang mga batikos nang pumutok ang mga anomalya sa flood control projects kung saan dawit umano ang iilang kongresista. Isa na nga rito ang malapit na kaibigan ni Romualdez na si Zaldico, ang co-founder ng kontrobersyal na kontratistang SunWest. Dito na lalong umugong ang mga usap-usapan na aalis si Romualdez sa pwesto. Simula noong nakaraang linggo ay napag-uusapan sa Kamara na magkakaroon daw ng kudeta. Pero pinabulaanan nito ng ilang key party at House leaders. Wala naman daw kasing numero para mapatalsik si Romualdez. Hanggang sa tuluyan na ngang kinumpirma ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ngayong umaga na magbibitiw na ang House Speaker. Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Para kay Romualdez, mas bibigat lang daw ang pasanin kapag nagtagal pa siya sa pwesto. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.